Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 12 Devotion para sa ating 365 Daily Devotions na pinamagatang All Praises Belongs to the Lord. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Deuteronomy 8 verse 12. At ang nakapaloob po dito, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Sa Tagalog po, kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin niyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. At ang first teaching po natin ngayon ay God gives us physical and spiritual bread. Parang sinasabi po dito na si Lord, di ba yung physical bread na sinasabi dito, yung mga pagkain na kinakain natin, yung mga nabibili natin sa grocery, market, ganun po. Yung parang kinakain natin physically. Pero ito naman, spiritual bread naman. Ito yung Bible based siyang spiritual na tinapay na salita ng Diyos. Parang yung Bible na yun yung spiritual bread natin. Parang yun, kung physically nabubusog tayo nun, ang pag nagpapabusog naman ng spiritual natin, yun yung Bible, yung mga salita ni Lord. Yun ang mga nasa Bible base, yun po yun. At ang number 2 po, God has given up enough blessings. Totoo po to. Si Lord, binibigyan niya tayo ng enough blessings para sa atin. Alam niya agad kung ano yung kulang sa atin, kung ano yung kailangan natin. Kaya kaya niya yung ibigay. Kaya nga sabi to, God has given us enough blessings. Kasi binibigay niya po yun sa atin. Di ba nga minsan kahit hindi natin hingin, binibigay niya sa atin. Or kaya, kasi kilala niya tayo eh. Siya yung gumawa sa atin. Kaya alam niya kung ano yung kulang sa atin. Kaya minsan kahit di talaga tininingin, binibigay niya agad. Kasi ganun niya tayo kamahal. At ang number 3 po, God is worthy of praise. Totoo po to. Sobrang worthy ni Lord papurihan, pasalamatan sa araw-araw. Kasi imagine mo, gigising ka na ng umaga, lahat na ng bagay nandyan na, diba? Parang, ang swerte pa natin ngayong mga kabataan na pagigising tayo, nandito tayo sa bahay ng magulang natin, pagising natin, kakain na lang, diba? Tapos minsan nga, pag pinapakain pa tayo, galit pa tayo. Kasi, likas kasi sa atin minsan mga kabataan na yung parang ginagawa na lang yung almusal pa yung tanghali at nagsabay. Yung mga nanay, di ba, maaga nagigising, nag-prepare ng breakfast, tapos tayo tulog pa. Tapos pag tayo ginising, galit pa tayo. Pinag-prepare na nga tayo. Pero, ang sarap lang na sulitin kasi in the future, syempre, lalaki din tayo, bubuo din ng sariling pamilya na tayo na mismo yung gagawa ng sarili natin. And ang application po natin, first application, do not be proud. Ito po yung sinasabi na, hindi man po sinasabi na do not be proud na kay Lord ka, hindi po yun. Do not be proud sa mga nagagawa mo, sa mga nararating mo sa buhay. Kasi, hindi mo yun mararating kung wala si Lord. Sa Kanya yung galing. Kaya huwag ka maging proud, tsaka maging mayabang. Kasi pag inisip mo na sa iyo galing yun, syempre magiging mayabang ka. Parang ipagkakalat mo na ganito na yung narating mo sa buhay, ganito yung nabili mo, achievements mo, ganito, ganyan. Parang wag ganun. Wag natin sa buhay na lahat ng nakakamit natin sa atin yun. Hindi, kay Lord yun. Kasi lahat yun, wala tayong pag-aari dito eh. Diba kung totoo, pahiram lang lahat. Pinahiram lang sa atin lahat. Parang pinapagamit lang sa atin lahat ng bagay ng nilikha na kailangan natin ingatan. At huwag tayong maging proud na meron tayong ganun. Kasi sa Kanya yun, pinahiram natin. Kailangan lang natin pahalagahan yung mga binibigay niya. Gamitin ng maayos at pasalamatan siya sa mga bagay na binigay niya sa atin. At next naman po, do not forget God's goodness. Huwag natin kalimutan yung kabutihan ni Lord. Kasi ba't mo makakalimutan? Once na may tumingin ka sa isang bagay, siya na dapat maalala mo yun. Kaya kailangan natin huwag natin kalimutan na papurihan siya. Isabuhay natin si Lord. Isabuhay natin, parang itatak natin sa utang natin na wala tayong pag-aari dito. Tanging sa Kanya lamang to at hiram lang natin to. Para sa ganon, maging grateful tayo sa Kanya at maging maingat tayo sa mga bagay-bagay. At ang last naman po, praise the Lord your God for His blessing. Purihin natin si Lord sa araw-araw sa mga blessing na binigay niya. Lalo na ngayon, na last day na natin ngayong bago matapos ang taon na to. Parang i-look back natin yung mga memories na mga blessings na binigay niya sa atin, diba? Biruin mo yun, nakaabot tayo ng ganito. Tapos,
ang sarap lang isipin kasi, ang sarap lang kasi ngayon buo yung pamilya ko, walang nagkakasakit, gano'n. Nasasalubong namin yung New Year na magkakasama at healthy at mga blessings ni Lord na binigay niya. And yun lamang po ang aking daily devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag po natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And Happy New Year po sa ating lahat. God bless po.